hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood, napapakinggan ang programang ito na hindi ninyo programa, ang tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Hinihingi upang maging alagad. Ano yon? Hinihingi upang maging alagad. Bakit naman, Brad, yan ang ating tatandaan at pag-uusapan ngayon? Sapagat may malaki pong kaugnayan ito sa mga gustong sumunod kay Jesus. May mga requirement, may mga hinihingi siya para maging tunay tayong alagad. Ano ang ating tatandaan? Hinihingi upang maging alagad. Bago yan, bago natin po bigyan ng daan ang ating refleksyon, bibigyan po naman natin ng pagkakataon upang mabati natin ang atin pong mga commenters sa ating YouTube channel. Kung wala sila ay medyo mahina ang ating views. Ayan, salamat sa kanilang pagtangkilik. Shout out sa ating mga kapatid kay Brother Gerson Traso, salamat po sa iyo. Kay Sister Jing Ramos, salamat po. Kay Sis Julie Taylor ng London, salamat po. Kay Brother Dante Ferrion ng Pangasinan, maraming salamat sa iyo kapatid. Kay Sis Desi Villanueva, salamat din po. Kay Brother Hennifer Generoso, maraming salamat. Kay Maria Maramara, first time po niya, salamat po sa iyong pagdalaw. Kay Shirley Dongkila, dyan po sa San Bali, member po pala siya ng BEC. Salamat po sa pagtangkilik ng ating mga reflection. Kay Sister Grace Gonzales, BEC din po dyan sa Project 8 Quezon City. Kay Brother Norberto Makaraig ng Baras Rizal, maraming salamat sa iyo kapatid. Kay Sister Raquel Di Guzman, maraming salamat. Kay Brother Artemio Aquino Antonio, salamat po sa iyo kapatid. Kay Porgiaper Carbonel, salamat po, second time niya at bumalik po kayo, salamat. Kay Sis Eva Castor ng Sagrada Pamilya Quezon City, facilitator po pala siya dyan, maraming salamat po. Kay Mel Horca, salamat din. Kay Marina Ragasa, parang first time po niya sa ating channel, salamat po sa iyo. Kay Sister Minda Aguilar, salamat. Kay Sis Felicidad Di Villa, salamat po sa iyo. Kay Ambrosio Damian, maraming salamat, first time po yata niya. Kay Brother Lionel Marquez ng Nueva Ecija, salamat po, regards dyan sa Nueva Ecija. Ganon din kay Brother Nelson Domingo ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Yan, salamat po sa inyo. Kay Siling Dones, first time po niya, welcome po sa akin pong channel. Kay Sis Evangeline Quinto, salamat po. Kay Nico Funilas, first time po din niya, salamat po sa iyo kapatid. Nawa, bumalik ka pa sa susunod na gospel reflection natin. Kay Jam TV, first time po din niya, salamat po sa iyo kapatid. Kay Pilar Sagon, first time din po niya, salamat sa iyo. Kay Batch 84, wala po siyang name, ito yung kanyang channel, salamat. Kay Alberto Naba, maraming salamat po. Kay Gina Satorno, first time din niya, maraming salamat po sa iyo. Kay Darwin Familiar, maraming salamat po, first time din niya. Kay Sis Evangeline Lunas ng New Zealand, salamat po sa iyo. Salamat po sa iyong pagtangkilik sa atin pong mga refleksyon. Feel free po na gamitin po ninyo, pwede din ninyong i-share, pwede din ninyong gamitin sa PowerPoint, pwede po rin ninyong i-play sa malaking screen. Feel free po, feel free. Ayan, kay Sis Mary Jane Sabas, maraming salamat, first time din dyan, marami pong first time ngayon. Kay J. Chris Bautista, also known as Eric Flores, maraming salamat po sa iyo. Kay Sheila Duinas, marami pong salamat. Kay Jamaica Gallego, first time po niya, salamat sa iyo, Sis Jamaica Gallego, balik ka naman. Huwag ka lang mag-drop by, paminsan-minsan standby. Kung ibig po ninyo na mapasama sa mga shoutout, sa mga gospel reflection, huwag lang po ninyong kakalimutan ang mag-comment. Huwag lang like, mag-comment po kayo dyan sa comment section. Kahit saan pong video dito sa aking YouTube channel, ang Jerry Eloma, para sa mga gospel reflection, kayo po ay masya-shoutout, maisasama ko po.
Kaya maraming salamat po. At muli, salamat sa lahat ng ating mga nag-shoutout, nag-comment, nagparamdam kay Gershon Traso, marami pong salamat. Kay Sis Jing Ramos, salamat. Sis Julie Taylor, Dante Freyon Pangasinan siya. Kay Daisy Villanueva, maraming salamat. Kay Jennifer Generoso, salamat po. Kay Maria Maramara, maraming salamat. Kay Shirley Dungkila, maraming salamat din po. Ayan, kay Grace, Sister Grace Gonzales, maraming salamat din po. Kay Brother Norberto Macaraig, salamat po. Kay Raquel Di Guzman, Artemio Aquino Antonio, maraming salamat. Kay Porgia Per Carbonel, maraming salamat po. Medyo natitwis yung aking dila eh. Kay Eva Castor, maraming salamat. Mel Horca, maraming salamat po. Marina Ragasa, Minda Aguilar, Felicidad Divilla, Ambrosio Damian, Lionel Marquez, Nelson Domingo, salamat. At kay Siling Dones, Evangeline Quinto, Nico Funilas, Jam TV, Pilar Sagon, Batch 84, Alberto Nava, Gina Satorno, Darwin Familiar, Evangeline Lunas ng New Zealand, Mary Jane Sabas, J. Chris Bautista, Sheila Duinas, Jamaica Gallego. Maraming salamat sa inyo pong pagtangkilik sa akin pong mga video sa aking YouTube channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa mga nasa live naman, mayroon pong time, gagawin ko din po ng Thanksgiving shoutout. Ang mga nandyan palaging walang sawang dumadalaw sa aking FB. So tayo po'y magpatuloy na sa atin pong refleksyon. Ano ang ating tatandaan? Hinihingi upang maging alagad. Ano po yon? Hinihingi upang maging alagad. Ang atin pong pagbasa ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 16, talata 21 hanggang 27, Ebanghelyo na babasahin sa araw ng Linggo, September 3, 2023. Ganito nga po ang pagkakasaad. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga pagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba, ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Okay, tayo po ay magpatuloy. Ano po ang ating tatandaan? Ang ating tatandaan ngayon, hinihingi upang maging alagad nino ng ating Panginoong Hesus. Simulan po natin ang unang puntos na gusto nating puntusan sa ating pong pagninilay. Una, ipinaalam ang mangyayari. Bakit naman ito ang ating unang punto? Sabi po ng verse 21, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan,
mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Tinawag niya, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang mangyayari. Ito ang magaganap. Ito ang aking sasapitin. Ito ang aking magiging kalagayan. Alam ng Panginoon yun bago pa lang siya bumaba sa lupa. Nasa langit pa lang siya, sa piling ng kanyang ama, ang kanyang pagpanaog sa lupa, ang kanyang pagdating sa lupa, ang kanyang pagpunta sa mundo, ang kanyang pagparito, oriented siya. Saan siya oriented? Sa kanyang misyon. So napakahalaga din sa ating buhay, Kristiyano, mananampalataya, mga naglilingkod, na dapat tayo ay mission-oriented. Na kapag naglingkod ka sa Panginoon, hindi puro sarap, hindi puro ginhawa, hindi puro halo-halong malamig, hindi puro milkshake tea, hindi mga soft drinks na may yelo. Minsan, kailangang dumaan ka din sa pagkauhaw, walang mainom, walang maibulsa, walang makain, walang babirienda. Oriented tayo dapat doon eh. Anyway, una, ipinaalam ang mangyayari. Ano ang kanyang ipinaalam? Na siya ay magdaranas ng maraming hirap. Ang sabi pa nga dito, dapat akong magtungo sa Jerusalem. Pupunta pa siya. Ako kaya, ikaw, sabihan ka, o ikaw, Jerry, pumunta ka sa Marawi. Sorry for the word. Pumunta ka doon, sapagkat ikaw, pagdating mo doon, habang nangangaral ka, sisibatin ka. Habang nagpipreach ka, babarilin ka. Diba? Habang nangangaral ka, bubugbugin ka, susuntukin ka. Sa palagay nyo, pupunta pa kaya ako? Huwag na lang, kayo na lang. Pwede ba, iba na lang? Siguro pagkatanggap ko ng vision order ko na ako'y pupunta doon, siguro sasabihin ko, pwede ba, iba na lang muna. Huwag na lang muna. Kaya lang ako po, nung maglingkod talaga sa simula't simula, wala po talaga akong tinatanggihang lugar. Wala akong tinatanggihang gawain. Kung saan ako ilagay, kung ano yung makita ko na mission order, kung ano yung nakalagay na lugar na aking pupuntahan, hindi po ako nagdadalawang isip na puntahan. Hindi po ako nagdadalawang isip na sila'y paglingkuran. Hindi ako nagdadalawang isip na bumiyahe patungo sa lugar na yun. Bakit? Kasi, nung ako po yung maglingkod, mission-oriented po ako eh. Si Jesus ganun eh. Ang kanyang pagdating sa lupa, mission-oriented siya, na siya ay magdaranas ng maraming hirap sa kamay, nino? Ng mga pinuno ng bayan. Tingnan po ninyo. Sino bang tinutukoy niya ng mga pinuno ng bayan? Eh di ang mga matatanda ng bayang Israel, ang kanilang mga ninuno, or ng mga nabubuhay ng mga panahon na yun, mga henerasyong may edad na matatanda, na itinuturing, iginagalang, nire-respetong nangunguna sa bayang Israel. Sino ang magpapapatay sa kanya? Sino ang magpaparanas ng hirap? Mga pinuno. O, diba? Mga leader, mga tagapanguna. I-expect mo na ang minsang nagdadating o minsan ipinahihintulot ng Diyos na mga namumuno, mga nangunguna, mga leader natin, ang siyang magpaparanas ng mga hirap sa ating buhay. Pero kailangan natin gawin. Ano ang sabi ng Panginoon? Kapag pinagpasan ka ng 1 kilometro, pasanin mo ng 2. O, di ba? Pag sinampal ka sa kabila, iharap mo pa ang kabila. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, gagantihin ng mabuti. Hindi paghihigantihan, kundi gagantihan ng mabuti yung mga taong gagawa ng masama sa atin. Yung magpaparanas ng hirap sa atin. O, di ba? Siguro marami sa inyo ngayon ang dumaranas ng pagpapahirap ng mga taong nasa unahan natin, nasa pangingibabaw natin, mga taong kinikilala natin, mga taong nasa mataas na posisyon. Normal yun eh, si Jesus nga, nadaanan yun eh. Hindi mo dapat iwasan, di natin dapat iwasan. Kailangan pagdaanan natin yun. Minsan ibubuli ka pa nga eh, di ba? Pero atin-atin lang yun. Kaya mo yun. Kasama mo si Lord. Ha, di ba? Yan sa mga nasa live, kaya niyo po yan, di ba? Kaya natin yan. Basta kasama natin ang ating pala. Ano pa ang kasunod? Dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan at mga punong pari. O, tinan nyo ha. Yung mga pinuno ng bayan ay mga taong nasa politika, nasa side ng gobyerno.
Ngayon naman may binabanggit ang Panginoon, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ito naman ang tinutukoy ni Jesus na magpapahirap sa kanya, na mag-uudyok na siya'y patayin, ay nasa kabilang side ng relihiyon. Ano yung isang nasa side? Sa politika, sa gobyerno. Sa kabilang side naman, nasa side ng relihiyon. Mga taong naglilingkod, mga taong nasa templo, mga taong maalam sa salita ng Diyos. Mga taong nagsasabing sila yung mga tagasunod ng Panginoon. Tingnan po ninyo, ang mga uusig at magpaparanas ng hirap kay Jesus ay mga taong nasa politika, mga taong nasa gobyerno. Ikalawa, mga taong nasa relihiyon, nasa mga paglilingkod. Ang ibig sabihin niyan, mga kasamahan natin. Kaya huwag ka na mag-alala. Huwag ka nang magtanong ng marami. Brad, di ba dapat sila yung mga example natin kasi matatagal na sila? Hindi. Minsan papahintulot ng Diyos sa sila din ang gamitin para subukin ka, para kinisin ka, para tingnan kung hanggang saan ang tatag at tibay ng iyong paglilingkod at pagpapatuloy sa ating Panginoon. So, ipinaalam na ni Jesus ang mangyayari. Kanino? Sa kanyang mga alagad. Sabi niya, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Ito yung pinaka-worst na narinig ng mga alagad. Ano yung pinaka-worst na narinig ng kanyang mga alagad? Sa kabila ng mga panahon na yon na siya'y sikat, kinikilala, kahit saan magpunta, dinudumog ng mga tao, gumagawa ng himalat kababalaghan, bumubuhay ng patay, nagpapakain ng libu-libong tao, lumalakad sa ibabaw ng tubig, nagpapalayas ng masamang espiritu. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang sinasabi ni Jesus ngayon, siya ay ipapapatay. Tingnan po ninyo. Pinaka-worst yun na narinig. Kaya ano ang sabi ng mga alagad? Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Verse 22. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailanman. Hindi yan mangyayari sa inyo. Kinokontra niya, di ba? Pero ito ang magandang sagot ng ating Panginoon. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ano ang tawag niya at address siya kay Pedro? Satanas. Sino ba si Satanas? Hindi ba siya opposer? Hindi ba siya yung rebelde? Hindi ba siya yung lumaban sa Diyos? Ang isa pa pong kahulugan ng pagiging Satanas dito, hindi yung personalidad ni Satanas ang tinutukoy ni Jesus para kay Pedro. Ang tinutukoy na Satanas ni Jesus kay Pedro ay yung pagiging hadlang na masunod ni Jesus yung kalooban ng kanyang ama. Kaya ang tawag niya ay Satanas sapagkat ang isang katangian po ni Satanas ay tuksuhin tayo, tuksuin ang tao na hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ni Jesus. Hindi yung personalidad na pagka-person, pagkatao o pagka-demonyo, pagka-Satanas ni Satanas ang gusto niyang tukuyin. Hindi inilalapat ni Jesus yung kaanyuan ni Satanas kay Pedro. Ang inilalapat lamang ni Jesus, kaya niya inaddress na siya'y Satanas sapagkat si Satanas ang palaging umuudyok, tumutukso sa tao na suwayin at tuparin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya nga ang sabi niya rito, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Kasi kailangang daanan ng Panginoon yun eh. Kailangang sapitin ni Jesus yun. Kailangan siya'y magdusa. Kailangan siya'y maghirap. Kailangan siya'y mamatay. Sino ang mga magpapapatay sa kanya? Mga pinuno ng bayan. Mga lingkod na naglilingkod sa templo. Mga saserdote, mga pariseo, mga tagapagturo ng kautusan. Dapat niya itong daanan. Kaya kung pipigilan ito ni Pedro, hindi magaganap na masunod ni Jesus yung kalooban ng Ama. At hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan sa pagkamatay at pagbubuwis ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya yan yung una, ipinaalam ang mangyayari. Minsan, sa ating buhay paglilingkod din, nire-reveal na ng Panginoon yung mga pwedeng mangyari sa hinaharap Ipinapaalam na ng Panginoon yung mga bagay na mangyayari sa atin sa hinaharap,
na hindi ipinapaalam sa iba. Privilege po yun, mga kapatid. Kaya ngayong paghahayag ni Pedro na si Jesus ang Kristo at ang anak ng Diyos, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Mapalad ka, Pedro, sapagkat ang mga sinabi mo, hindi tao ang nagsabi sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit ang naghayag sa iyo. Tingnan ninyo, may mga panahon pala at pagkakataon na may inihahayag sa atin ang Diyos na mangyayari sa hinaharap, hindi alam ng iba, pero ikaw ipinaalam na. Kaya, napaghahandaan natin. So yan yung una, ipinaalam ang mangyari. Ikalawa na gusto nating puntusahan sa ating pagbasa, sa ating pagninilay, ano po ang ating pong pinagninilayan? Hinihingi upang maging alagad. Una, ipinaalam ang mangyayari. Pangalawa, hinihingi upang maging alagad. Bakit yan? Sabi ng verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Nagbigay siya ngayon ng palatandaan, tanda na ikaw ay magiging alagad niya kung ang mga bagay na ito ay ating maibibigay. Kaya nga hinihingi upang maging alagad. Ano ba yung hinihingi ni Jesus? Balikan natin. Una, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino magnananais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang sarili. Ano po yon? Itakwil ang sarili. Paano ba yung pagtatakwil? Simplehan na lang natin, may mga bagay na gusto tayo na minsan nagiging second priority natin yung paglilingkod. Sapagkat ito yung ating gusto, ito yung ating feeling, ito yung ating katwiran, ito yung ating reason. Ngayon, nanineglect ngayon yung priority, yung paglilingkod, yung pagsunod. Pag sinabing itakwil, kakalimutan mo, iiwan mo, iisang tabi mo yung mga bagay na humahad lang para makapagpatuloy kang maglingkod. Kaya nga 'di ba, ang sabi ng Pedro, Panginoon, iniwan namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming bangka, ang aming lambat, ang aming mga ari-arian, kayamanan. Yun yung ibig sabihin na nagiging priority natin ang ating Panginoon sapagkat may mga bagay na pwede kang iwanan. Pwede mong iisang tabi sapagkat ito yung una na hinihingi ng pagiging alagad ng ating Panginoon, itakwil ang ating sarili. Sapagkat kung masyado nating pahalagahan, aalagaan, iko-comfort, ino-nurture, bubusugin ang ating sarili para maging hadlang sa ating pagsunod sa Kanya, hindi mo itinatakwil lang sa iyong sarili, kundi pinapahalagahan mo. Kaya nga sabi doon sa dulo ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man yan ang daigdig Paano niya ito maibabalik? Ano ang kanyang maibabayad para maibalik ito? Wala, di ba? So, yun yung priority. Kung ibig natin na maging alagad ng ating Panginoon, itatakwil ang ating sariling gusto. Ang number one, ang gusto ng Panginoon. Pangalawa, pasanin ang kanyang krus. Hindi naman ito literal na krus, nagagawa tayo ng krus at papasanin natin. Maaaring ang mga krus na ito, yung ating mga responsibilidad, yung duties na ibinigay sa atin, ibinigay ng Diyos sa ating mga balikat, mga bagay na nasa ating buhay na minsan nagkukos ng pagpapahirap. Kasi pag sinabing krus, sakripisyo Pag sinabing krus, kahirapan. Ang pinaka-worst na kahulugan nga ng krus ay kamatayan. So, pasanin ang kanyang krus. Iba-iba ang ating krus. Kung meron kang pamilya, krus mo ang pamilya mo. Kung meron kang negosyo at marami kang tauhan, yung krus mo, yung tauhan mo at ang negosyo mo. Ang anumang bagay na responsibilidad, ang anumang bagay na tinatangkilik natin ngayon ay krus sa ating buhay. Ano ang sabi niya? Pasanin ang kanyang krus. May kanya-kanyang tayong sariling krus. Maaring ipinapauna na ni Jesus sa kanila na si Jesus ay magpapasan ng literal na krus. Habang siya'y hinahagupit, habang siya'y papunta sa bundok ng Kalbaryo. Kaya nga ipinapaalam niya na sa simula't simula pa lang na ito yung mangyayari. Na sila man ay pwedeng dumanas na magpasan ng krus. Hindi literal na krus, kundi sakripisyo, paghihirap at suliranin. At ikatlo, at sumunod sa akin. Ano ang hinihingi?
ng ating Panginoon para tayo maging alagad sa Kanya, itakwil ang sarili, pasanin ang krus at sumunod. Meron kasing nagpasa ng krus, tumigil naman. Meron nga nagpasa ng krus, lumiko, kumanan kaliwa, umatras. Hindi, kailangan pa rin nating sumunod kahit medyo nahihirapan tayo. Kahit parang susuko na tayo, kahit parang madadapa na tayo, sige lang, patuloy lang. Si Jesus, ilang beses siyang nadapa? 3. At sa kanyang 3 pagkadapa, pagtayo niya, pagbangon niya, nagpatuloy siya hanggang makarating siya dun sa bundok ng Kalbaryo. So, anong ibig sabihin? Susunod pa rin tayo sa Kanya kahit na tila baga tayo ay nahihirapan. Noong ako po ay na-assign sa Davao, 3 beses na po kasi ako na-assign sa Davao 1997 or 1994 I mean. Unang mission ko 1994, pangalawang mission ko 1997, at ikatlong mission ko 2001 yata yan. Nung ikatlong mission ko ng pagkaka-assign ko sa Davao, meron pong lugar sa Cotabato na gusto kong puntahan. Alam nyo, ayaw nung mga staff na puntahan ko. Bakit kaya ayaw nilang pumunta ako doon? Sabi niya, Brad, huwag ka nang pumunta doon. Delikado po doon. Sabi niya, marami pong mababait doon. Marami pong mga hindi mapagkakatiwalang tao doon. Hindi, sabi ko, gusto ko pumunta. Hindi po, wag na nga po kayo pumunta. Ayaw talaga akong papuntahin. Pero gustong-gusto ko talagang pumunta kasi daw mapanganib doon. So hindi ako nakarating doon sa dulong-dulo ng Cotabato. Hanggang pinaka-sentro lang ako sa Cotabato City, General Santos. Hanggang Cotabato City lang ako, hindi ako nakalagpas doon. No, ako naman nasa Cotabato City, nagbabiyahe ako mag-isa. Ayaw din nila ako pagbiyahihin mag-isa. Gusto ko magbiyahe mag-isa kasi gusto ko lagi nag-iisa. Sabi naman sa akin, sabi nila, Brad, sir, basta pagsasakay kayo, pag tinanong kayo ng konduktor, sabihin nyo agad SP. Anong SP? Anong SP? Sigang preacher? Hindi. Sasabihin nyo agad SP. Hanggat hindi ako tinatanong ng konduktor, hindi ako nagsasalita. Basta't nagbibigay lang ako ng bayad kapag ini-issuehan ako ng ticket. Minsan naman sinasabihan ako ng konduktor, Sir, SP? Sabi ko na lang, oo. Ano ba yung SP? Special privilege pala yun ang tawag doon. Kasi nga, noong ako po'y magbiyahe mag-isa na, maniwala kayo, napakadaming checkpoint. Hindi mo alam kung totoong sundalo o sundalo talaga yung mga nasa checkpoint. Ako naman ang ginawa ko, dahil Mindanao po yun, pagdating ko doon sa ikatlong mission ko, dahil alam ko na yung kultura, alam ko na yung galaw ng lugar, namili po ako ng damit na batik, pulong batik, t-shirt na batik, basta puro batik-batik. Pag bumabiyahe talaga ako, nakasuot ako ng batik. Kaya minsan napapagkamalang taga doon din ako. So nakakaiwas ako sa anumang panganib. Nakakaiwas ako sa anumang mga checkpoint. Kapag may mga umaakyat doon sa bus, titingnan lang, wala nang hinihingi sa akin, wala nang hinahanap kasi nakabatik ako Nakadamit nila ako, nakasuot ako ng kanilang kasuotan So, minsan, may mga panganib sa ating buhay paglilingkod. Pero, yung mga panganib na yun, bahagi na ng ating buhay paglilingkod. Kung ikukumpara natin sa naranasan ng ating Panginoon sa mga panganib na kanyang kinaharap, katiting lang yung sa atin. Diba? Naranasan ko na nga po na habang nagtotok sa isang prayer meeting dyan sa Parola sa Tondo, mga kapatid. Nasa ilalim lang kami ng basketball court na half court. Tapos mayroong lamesa, may ilaw na bumbilya. Tapos mayroong krus, may bulaklak. Habang ako nagsasalita, may naghabulan. May nagpapanaan. May naghahabol ng taga. Dumaan dun sa lugar ng prayer meeting. Maniwala kayo, naubos yung mga tao Ako na lang ang naiwan dun sa pulpito. Hindi ako makakibo. Wala akong masabi. Hindi ako gumagalaw. Mata lang ang gumagalaw ko. Umiikot lang Mata lang ang gumagalaw ko. Hindi nga ulo gumagalaw Mata lang Nag-aabang Tinitingnan ko anong mangyayari. Maya-maya nung tumahimik na, hawak ko yung microphone. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, nasaan na kayo? Wala na sila, halika kayo. Samahan niyo ako, nag-iisa ako. Diba? Panganib ng buhay. Bakit sila nagtakbuhan? Bakit sila nag-alisan? Kung tamaan nga naman sila ng ligaw na pana. Kung madamay sila doon sa tagaan. Kaya, minsan, totoo mapanganib yung ating buhay paglilingkod. Ngunit si Jesus, dahil siya'y oriented na, ang gagawin pa nga niya, magtutungo Pupunta pa siya dun sa lugar
Tayo nga, pag pinapunta sa lugar na mapanganib, aatras tayo liliko tayo, kakaliwa tayo. Ano ang ginawa ni Jonas nung siya pinapupunta sa lugar ng Nineveh? Dumiretso ba siya doon? Hindi, lumiko. Patalilis nga pasalungat. Bakit? Ayaw niya doon sa lugar na yun di ba? Pero sa aking buhay paglilingkod, wala po ako inaatrasan. Kay 10 tao, kay 5 tao, kay 2 tao, kay 1 tao. Sige lang, halika dito, mag-awitan tayo. Naranasan ko pa nga nung ako po bago-bago pa, 1-man army. Ako na yung kumanta. Ako na yung nag-bless the Lord. Ako na yung kumanta sa simula. Ako nag-opening prayer. Ako pa yung nagsalita. Ako pa yung kumanta sa healing. Hindi naman kompleto yung aking kinanta. 1-man army. So, pangalawa, hinihingi upang maging alagad. Ito yung pangalawang puntos. Ano ba yung hinihingi? Itakwil ang sarili, pasanin ng krus at sumunod sa Kanya. Naalala ko po yung isang kwento. Meron pong isang namasukan sa isang malaking bahay, may kayang pamilya. Dumating ang panahon, doon na siya nagkaedad, nagkasakit siya. Nang siya magkasakit, naratay siya sa ospital, pinagamot naman siya kasi naging mabuting kasambahay naman siya. Naging mabait siya sa mga anak nung kanyang mga amo. Nung magkasakit siya, dinala siya sa isang pagamutan. Habang siya nandoon sa pagamutan, sabi nung kanyang mga boss, yung kanyang among lalaki at kanyang among babae, sabi niya, sabihin mo lang kung may kailangan ka at ibibigay namin ang lahat ng iyong pangailangan. Kung ano ang mga gastusin, huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa iyo, sabi niya. Ano ba ang gusto mo na ibibigay namin sa iyo? Ano ba ang hihilingin mo na ibibigay namin sa iyo? Alam niyo, sabi nung kanilang kasambahay, boss, sabi niya, ma'am, sir, pwede po ba, sabi niya, dugtungan pa ninyo ang aking buhay. Nagulat yung kanyang mga amo, yung sir and ma'am niya. Sabi niya, iha, napaka-imposible nang hinihingi mo sa amin. Nadugtungan pa ang iyong buhay. Hindi namin yan kayang gawin na magdugtong ng buhay ng tao sapagkat Diyos lamang ang may kakayahang makapagdugtong ng buhay ng tao. Tanging si Jesus lang ang pwedeng makapagdugtong ng buhay ng tao. Sabi nung kanyang katulong, Sir, ma'am, sana pala noon ko pa nakilala ang Diyos. Sana pala noon ko pa nakilala si Jesus. Inubos ko ang aking buhay na maglingkod sa inyo, magtrabaho sa inyo, sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo. Dito na ako tumanda. Kung alam ko lang na hindi nyo kayang dugtungan ang aking buhay, ipinaglingkod ko na lang sana ang aking buhay kay Jesus. Diba? Totoo yun Si Jesus lang ang pwedeng makapagdagdag at makapagdugtong ng ating buhay. Siya lang ang pwedeng makapagbigay ng extension ng ating buhay. Kaya nga, ang ating paglilingkod, gawin natin sa Panginoon. Yun yung sinasabi niya Yun yung kanyang hinihingi. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Wala tayong ipapalit, maibibili, maihahandog para ma-extend ang ating buhay. Tanging ang ating paglilingkod lang sa Panginoon ang makapagdudugtong ng ating buhay. So yan po yung ikalawa. Ikatlo na gusto nating puntusan, sabi po ng verse 27 ay ganito, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong iyon gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Ito yung ikatlo, gantimpala ng pagiging alagad. Ang atin palang gagawin na paglilingkod sa Kanya, ang atin palang gagawin para kay Jesus ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Meron po siyang gantimpalang tinutukoy pagdating ng panahon. Kaya ngayong tanong ng Pedro, Panginoon, iniwan namin ang aming lambat, ang aming bangka, ang aming ama, ina, kapatid, magulang, mga mahal sa buhay, kayamanan, ari-arian, lupain. Ano naman ang para sa amin?
Si Pedro, bagamat sila'y nag-iwan ng lahat ng bagay, naglingkod at nagsakripisyo, sumunod saan man nagpupunta ang Panginoon, meron pa rin pala silang ini-expect in return. Meron silang inaasahang balik sa kanilang gagawin sa Panginoon. Ano naman ang para sa amin? Ito po yung malinaw na sagot at sinagot din sila ng Panginoon. Tandaan mo, Pedro, walang mag-iiwan ng lambat, bangka, lupain, ari-arian, kayamanan, ama, ina, kapatid, mga mahal sa buhay, nang dahil sa akin at sa mabuting balita, ang hindi tatanggap ng gantimpala sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na ito, sabi niya, at sa buhay na darating. Ito yung sabi, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Mayroong kang tiyak na gantimpala. Sabihin mo, hindi ako masisiro sa Panginoon. Totoo yan. Hindi tayo masisiro sa Panginoon. Dalawa yung binibigyang assurance ng Panginoon kay Pedro. Sa buhay na ito at sa buhay na parating. Maaaring hindi mo man matanggap ng buo sa mundong ito, yung gantimpala, lulubusin yan, titiyakin sa atin, kukumplituhin yan pagdating ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, ang gantimpala, tiyak na atin pong matatanggap. So ito yung ikatlo, gantimpala ng pagiging alagad. Hindi po tayo masisiro. Ano po yung ating pong pinagninilayan, hinihingi upang maging alagad? Ang unang puntos na ating pong pinupuntusan, ipinaalam ang mangyayari, ipinaalam na ni Jesus sa kanila na ito yung kakasapitan ng ating Panginoon. Ngunit hinahadlangan ng kanyang alagad na si Pedro, ngunit sinansala niya ang Pedro. Ang sabi niya, Satanas, hadlang ka sa aking landas, sapagkat ang dapat mangyari, ang dapat mangyari. Matupad ang dapat matupad, sapagkat kapag hindi nangyari, yung dapat mangyari kay Jesus, useless yung ating salvation. Pangalawa, hinihingi upang maging alagad. Kung ang Panginoon daranasin niya ang mga bagay na ito, sino naman tayong tagasunod ang hindi dumaan at dumanas noon? Ang kailangan lang, tayo po ay magpatuloy. Kagaya ng sinasabi ni Jesus, siya'y mamamatay, ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Kaya nga nung nakaraang gospel, sinasabi ni Jesus, ang kamatayan ay hindi magtatagumpay sa iglesyang kanyang itatayo. Dahil siya mismo, pinagtagumpayan niya ang kanyang kamatayan, at kahit ang ating kamatayan ay pagtatagumpayan natin sapagkat tayo'y bubuhayin sa mga huling araw. Ikalawa, hinihingi upang maging alagad, itakwil ang sarili, pasanin ng krus at sumunod sa Kanya. At ikatlong puntos, gantimpala ng pagiging alagad. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mayroon at mayroon. May gantimpala, may biyaya. Tatandaan po natin, ang Diyos ay hindi magpapatalo sa atin. Kung mayroon kang ginawang mabuti sa Kanya, tutumbasan niya ng Diyos doble, triple, more than enough. Kung nagiging generous ka, mapagbigay ka, magpapatalo ba ang Diyos sa'yo? Kung binigyan mo siya ng 100, bibigyan ka rin ba niya ng 100? Hindi. Hindi magpapatalo ang Diyos sa atin. Dodoblihin niya ng Diyos sa'yo para ipakita, ipaalam sa'yo na siya'y higit sa lahat, higit sa sapat, siya'y mas mayaman at mas generous kaysa sa atin. So yun lamang po, at maraming salamat. At kung kayo po'y napagpala ng atin pong video, i-share nyo din naman. Ayan. Alay ninyo, pagpalain yung nabahaginan, pagpapalain din kayo sapagkat nag-share din kayo. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din po kayo. At pindutin po ninyo doon sa bell icon yung all para anytime na may bago po akong upload, mano-notify po kayo. Ang akin lamang pong tanging masasabi, hayaan po natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye! And I love you with the love of the Lord. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood, at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din, at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at?
And you better send me your address so that I can send